Una naming kawayan na plantation. Kanina may nagtanong, ano value ng kawayan? So there's a lot of value ng kawayan. But first, let me just share with you why we are now heavily planting kawayan. We now have around 10,000 trees. Lahat ng boundary namin may kawayan. Bakit? Many years ago, this was like around 12 years ago, merong 4 na puno dyan, nakakuha ako ng 100 poles. Okay? During that time, 50 pesos lang isang pole. Magkano sila nakuha ko? 50 times 100, 5,000. Pero ginamit ko lang para sa akin. So, ibig sabihin, nakatipid ako ng 5,000. By August, bumalik na ulit sila. Kasi gano'n na kayo, babalik sila, di ba? In a few, that means, in 3 to 4 years, may 100 na naman ako. Today, isang kawayan is around 150 pesos. So supposing 100, magkano ngayon yung kikita? 15,000. Okay, 15,000. So na-realize ko na ang kinaganda ng kawayan versus puno, pag pinutol mo yung puno, ano mangyayari? Maghihintay ka na naman ng another 12 years. Ang kawayan, pag pinutol mo, maghihintay ka lang ng 4 years, every time ka pumutol, babalik. Now, in farming, parati tayong may kailangan for construction. Now, so this is what I did. Okay, this is what I did. After that, I planted 1,000 trees. 1,000 muna. Lagay natin every year, mag-harvest ka ng 10. Magkano yon? Ilang puno yon? 1,000 times 10. 10,000. At 150 pesos per pole. Magkano? 150. Ano 150? 150? 10,000 times 150? 1.5 1.5 million. yearly. No, 1.5 million sa 1,000. Last year, I started to plant 10,000. Now, bakit? The reason why I started to plant 10,000, ASF. Gusto kong sarhan yung buong farm ng kawayan na walang makapasok. And I noticed that pag healthy environment, kaya niyang patayin yung ibang disease kasi taga-balanse. Now, lagay na lang natin sa 1,000. I can have in the future, hindi pa sila nagka-harvest heavily, 1.5 million on areas na hindi ko ginagamit. Anong areas? Sa mga kawayan ko. In areas na hindi ko mataniman. So most of you, magtatanim lang kung meron kayong makukuha. Na ayaw nyo yung lugar na walang gamit. In our farm, dapat lahat ng square meter may gamit. So hindi pa ako tapos. Ba't hindi pa ako tapos? Kasi marami pa kaming tatamnan eh. Now, sino makikinabang? Maybe hindi ako. Pero why am I doing this? I made a commitment to the Lord eh. Ibabalik ko siya sa dati. Pero now, I am building resources for the future. Di ba? Like for example, nagtanim ako ng bangkal. Bangkal is low quality trees. Nagtanim ako noon, hiningi ko nga lang yung seed eh. Lagay natin yung seed 20 pesos. Kabibenta lang namin isang puno 2,000 pesos. Compute the number. From 20,000, 20 years after 2,000, may bangko magbibigay sa inyo nun? Di ba? Anong ginawa namin? Nagtanim kami, inalagaan namin, for 6 years parati namin siya linilinis. Okay? Inalagaan namin, tinabaho din namin. That's the power of bamboo. Ang ginaganda pa ng bamboo, putulin ko yan, next year, tutubo na naman yan. Meron na naman akong bagong bamboo. Okay, so it gives you a lot of power. So karamihan sa atin, magtatanim lang kung may makukuha ako ngayon. I like farming. The reason why I like farming, okay, kasi pag napaganda ko siya, later, bigay na siya ng bigay sa akin.